may labanan na nagaganap. Sa loob ng masukal na gubat. Napansin namin kanina, habang nagbibigay yung mga tao, they were expecting them to give more. And when that stopped, sila na mismo yung sumugod dun sa loob ng bahay para dun maghanap ng mga pagkain. Sa kailaliman ng dagat, Sine-check natin kung may laman pa kasi most of the nest here mukhang na-predate na. Agawan ng teritoryo. Pagka ganyan, alam niya na wala siyang laban. Hindi na siya ganun ka-agresibo. Bawat isa hindi susuko. Ang laki. Ang laki ng ulo niya. Mas malaki pa sa palm ko. pero may mas malaki silang kalaban. Tayong mga tao, Tinagal kong nagda-dive, never pa ako nakakita dito sa ilalim ng dagat. Dito lang pala sa Mindanao, makikita silang madami. Ito yung itsura ng isang paniki kapag tinamaan ng 12,000 volts ng electricity. Itong lugar na ito ang sinasabing habitat ng isang napakalaking sawa na kumain daw ng kambing. Hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo. Itong Basilan, for more than 50 years, they were under a lot of conflict, insurgencies. Ngayon pa lang din sila talaga bumabangon. inihahandog ng Born to Be Wild ngayong Nobyembre. Tahanan ko'y bundok, dagat at kagubatan. Sa unang pagkakataon, tutuklasin ang natatagong ganda ng Sulu at Basilan. Pinipili ko ang kalikasan. Sa nag-uuntugang mundo ng tao at buhay ilang. Sino nga ba ang totoong kaaway? At sino ang matitirang matibay? Mula Zamboanga City, biyahe magdamag ang aming team papunta sa isla ng Sulu. Misyon namin masaksihan ang isang pambihirang oras sa buhay na mapawikan. Ang kanilang pangingitlog. Dadayuhin naming lugar, kilala sa tawag na Turtle Island. Ang islang ito, hindi pangkaraniwang nesting site para sa mapawikan. Kadalasan, sa mga buhangin na parte ng dalampasigan sila nangingitlog. Ito yung tinatawag nilang Turtle Sanctuary ng Sulu. And dito daw nangingitlog. Hanggang doon sa dulo. Diyan ang iniitlogan ng mga pawikan. Bago namin masaksihan ang nesting season, nag-antay kaming sumapit ang gabi
Meron? Saan? Saan galing to? Parang oil spill. Ayan, oh. Parang sa pawikan galing. Meron? Saan? Nag-aakyatan yung mga maglilay ng eggs. So, we're going to patrol the shoreline. Ayun, malaki siya. Diyan siya dumaan. So, we're going to dim our lights. Sa pag-ahon nila mula sa dagat, malalaking bato ang kailangan nilang harapin, makahanap lang ng pwedeng itlogan. Malinaw sa babaeng green sea turtle na ito ang hirap ng kanyang pagdadaanan. Mahirap man, hindi pa rin siya tumitigil. Nang marating ang buhangin, hindi pa siya agad pwedeng mangitlog. Dahil kailangan muna niyang linisin ang mga nakaharang na ugat at tuyong dahon. Hanggang sa nagsimula na siyang maghukay ng kanyang magiging pugad. Sa wakas, nailabas na niya ang biyaya na magpapatuloy ng kanyang lahi. Sa ngayon, iiwan niya muna ang mga anak. Ang laki. Ang laki ng ulo. Mas malaki pa sa palm ko. Okay, bye-bye. Dala ang pag-asang ligtas silang mapipisa at makakabalik sa dagat pagdating ng tamang oras. Mahaba pa ang gabi, marami pang pwedeng mangyari. Isang nanay na pawikan ang nakaagaw ng aming atensyon. Pabalik na sana siya sa dagat, pero natrap siya sa mga batuhan. Look at the struggle, oh. The struggle that it takes to get out of the shore dahil mabato itong shore na ito. Kailangan namin siyang tulungan. Hindi ko inasahan ang sunod na nangyari. Saan galing to? Parang oil spill. Kayo ba meron din kayo? Ayan, oh. Parang sa pawikan galing. Balot ng langis ang katawan ng pawikan. Ayon sa mga kasama namin, posible raw na ang langis ay galing sa mga makina na tinapon sa dagat. Look at that, oh. That's oil. Kawawa, hindi natin alam kung anong epekto niyan dahil sa shell minsan nakaka-breach sila dyan, ano? Pero kung na-seal siya ng oil,
nakakaapekto yun sa kanila. Hinayaan na namin siyang bumalik ng dagat, lalo na't kakapangitlog lang nito. Dinayo namin ang tinatawag na Turtle Island sa probinsya ng Sulu. Hindi lang mga sea turtle ang residente ng isla. Bibang ang tawag sa kanya dito. Kailangan na niyang maghanap ng almusal. Hanggang sa sinundan niya ang nakitang bakas ng pawikan sa buhangin. Ang nahanap niyang pagkain, hugad ng mga pawikan. Sa islang ito, una kong napansin ang mga pinaghukayan. Ayon sa mga residente, bibang o bayawak ang may gawa nito. Inuubos daw ng mga bayawak yung mga itlog ng mga pawikan. Hindi man naubos ng bibang ang mga itlog sa pugad na ito, nabugok na lang ang ibang naiwan. May ilap at magaling daw magtago ang mga bibang dito. Hanggang sa nang maabutan ko siya sa dagat, nagulat ako dahil kaya pala nitong sumisid na parang buhaya. Gamit niya ang kanyang buntot bilang propeller sa paglangoy. Hinuli ko ang bayawak para ma-examine. Oh my God! Iba ang tsura niya, whitish siya dito. Predators ang mga bayawak. Natural sa kanila ang manghuli at kumain ng ibang hayop. Sa puntong ito, mga pawikan ang napili nilang prey. Hindi ito ang labanan na dapat nating ikabahala dahil ang mas malalang banta, tayong mga tao. Sa Jolo Sulu Wet Market, tahasang ibinebenta ang mga itlog ng pawikan. Bukod sa itlog, maging adult na pawikan, tina-target din. Dahil noong nakaraang taon lang, sa Haji Panglimata Hill, 15 pawikan ang wala ng buhay na nadatnan ng Philippine National Police Maritime. Nahuli ang mga kumatay sa pawikan. Ayon sa PNP, taga-ibang lugar daw ang mga suspect at hinuli nila ang mga pawikan para ibenta sa kalapit na bansa. Ang buhay ng mga pawikan ay parang isang gyera. Sa 1,000 hatchling o bagong pisang pawikan, isa lang ang nabubuhay o nagiging adult. Kung suswertehin man na umabot sa adult stage ang isa sa kanila, haharapin naman nila ang napakaraming banta na dala nating mga tao. Nariyan ang illegal poaching. Marami rin ang biktima ng mga propeller. Habang libo-libo naman ang namamatay dahil sa matinding polusyon sa dagat. Kung wala tayong gagawin ngayon, darating ang araw
na tuluyan na silang maglalaho. Kapit na kapit ang batang flying fox o kabog sa kanyang ina. Habang nag-iipon pa ng lakas ang batang paniki, kay nanay muna siya kakapit. Pero ito pala ang huling beses na mayayakap ng ina ang kanyang anak. Dahil sa mga poste ng kuryente, maraming kabog ang hindi na nakakabalik ng buhay sa kanilang pugad. Maliwalas at maganda ang panahon ngayon sa Basilan. Kaya naman ang grupo ng flying fox na ito, tahimik na nagpapahinga sa mga puno. Malakas at matibay na pakpak ang numero 1 nilang sandata para makahanap ng pagkain. Ang iba, kahit tirik ang araw, walang tigil sa paglipat-lipat sa mga puno. Maririnig nyo dito sa lugar mga tunog ng mga bats, no? Karaniwan kasi maririnig mo sa lugar na kagaya nito mga tunog ng mga ibon o kaya tahimik lang dahil marsh ito, lawak, no? So ngayon ako nakakita ng ganito ka-extensive na roosting area ng mga flying foxes. Hindi ordinaryong paniki ang mga flying fox. Sila ang pinakamalaking uri. Kaya naman hindi sila basta-basta kayang patumbahin ng kanilang mga predator. Pero sa paglipad nila sa ere, isang balakid ang hirap silang iwasan. Ang mga kawad ng kuryente. Dalawa sa kanilang kasamahan, patay na ng aming naabutan. Sunog at halos hindi na makilala ang isang flying fox. Nakuryente raw sila sa mga kawad ng kuryente sa poste. Ito yung itsura ng isang paniki kapag tinamaan ng 12,000 volts ng electricity. Halos wala na yung kanyang mga pakpak, yung skin, no? Yung pterygium, at talagang sunog na, oh. Ang kanilang pagkamatay nagdudulot daw ng malawakang brownout sa Basilan. Parati po kabog po yung yung nagdikit sa kable. Kasi kung mag-blackout po doon sa Isabela, madadamay po kami dito. Walang kinalaman ng kabog dito, nandito lang sila yan sa Hindi naman sila dumadapo sa mga kawad ng kuryente diyan sa hindi. Dito lang sila diretso sa sa bakawan na yan. Ayon sa pamunuan ng Baselco, simula 2010, madalas na ang brownout sa lugar. 2017 raw na makita nila ang mga paniking nakasabit sa kawad ng kuryente. Yung ginagawa namin, yung insulator na ginagamit namin is before maliit. So pinapalitan namin ng malaki. Hindi bihira yung magkakaroon ng shortage. Ipinakita namin sa eksperto ang litrato ng nakuna naming mga flying fox. Nagulat kami sa kanyang revelasyon. Posible raw na isa itong bagong species ng flying fox. I think it's the Pteropus speciosus. It's found in Southeast Asia, pero unique siya sa Philippines dahil sa Basilan area lang siya. Basilan, Tawi-Tawi group of islands lang siya nakikita. We also suspect that probably it's not Pteropus species that we know. And the problem is the species understudied. Maraming pag-aaral pa ang dapat gawin para makumpirma ang hinala ni Sir Aloy. Pero iba mang species o hindi,
mahalagang maprotektahan ang lahi nila dito sa Basilan, lalo na't may matindi silang banta na pinagdadaanan. Ang laban sa pagitan ng tao at kabog sa Basilan malapit nang matapos dahil mas pinipili na nila itong maging kakampi. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.